Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Praise the Lord! Muli magandang araw po sa bawat isa sa atin. At sa umagang ito, kay sarap magbulay ng kanyang salita. Ngunit bago po yun, ay samahan niyo uli ako sa pagpupuri sa pamamagitan ng pag-awit natin sa Panginoon. Nasabi doon sa ating pong pagsambang awit sa Panginoon ay, "Di ka nagkulang." Opo, ang Diyos ay hindi nagkulang sa atin kailanman. Samahan niyo po ako sa awiting ito na ang Diyos ay di nagkulang sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah! Oh, Jesus! Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan, pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon paman. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan, pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon paman. Ay kailan ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan, pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon paman. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay
ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Amen, Lord. Salamat sa iyong pag-ibig sa amin. Salamat, di ka nagkulang sa amin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Kami po'y magbubulay ng iyong salita. Siya sa atin mo ang aming mga puso upang maging karapat dapat kaming tumanggap ng pagpapalang espiritual at pagpapalang material pagkat ikaw naman ang Diyos na nagsabi sa amin, kami ay makakaranas ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya po, Panginoon, ingatan mo po kami, bigyan ng karunungan, kaalaman, makilala ka pa namin sa malalim at biblikal na pamamaraan at lumakad kami ayon sa iyong kalooban. Sa pagbubulay ng iyong salita, kumintal sa aming mga puso ang mga talatang ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Muli, sa umagang ito, tayo po'y magbulay-bulay ng kanyang salita. Magandang umaga po sa mga kapatid ko sa Panginoon. Tandaan po natin na ang ating buhay ay parang paglalakbay sa ilang. May panahon ng kaginhawahan at may mga pagyugto ng pagsubok at kakapusan. Ang atin pong talatang pagbubulayan ngayon ay sa Nehemias chapter 9, verse 21, na nagsasabi, 40 taon mo silang kinalinga sa ilang. Kaya't sa anuman ay hindi sila nagkulang. Hindi nasira ang kanilang kasuutan, ni namagaman ang kanilang paa sa paglalakad. Purihin ang Panginoon. Si Nehemias sa 9 verse 21 na ating pong binasa ay binalikan ng mga Israelita ang panahon ng kanilang paglalakbay sa ilang. 40 taon na puno ng hamon, ngunit hindi sila pinabayaan ng Diyos. Ang katapatan ng Diyos
ay hindi lamang ipinakikita sa panahon ng kasaganahan, kundi lalo na sa panahon ng kakulangan. Sa araw na ito, mga kapatid, ating pagnilay-nilayan ang tatlong paraan kung paano ipinakita ng Diyos ang kanyang pagkalinga sa kanyang bayan at sa atin ngayon. Sabi po sa Nehemiah 9 verse 21, kaya't sa anuman ay hindi sila nagkulang. Kapatid, sa panahon ng kakulangan, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Bangabat sila ay nasa disyerto, ang mga Israelita, hindi sila pinabayaan. Araw-araw silang binigyan ng pagkain, iinumin, at pangangailangan. Hindi sila nagkulang. Kaya nga sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, sabi ganoon, ang Diyos ay tapat at hindi niya kayo pababayaan. Masubok ng higit sa inyong makakaya. Kapatid, dumating man ang pagsubok, mga problema sa buhay, Diyos ay tapat. Hindi niya tayo pababayaan. Ang Diyos ang ating tagapagkaloob. Minsan, sobra-sobra, pero palaging sapat ang ibinibigay sa atin ng ating Diyos na buhay. Ikalawa, sabi po, verse 21, hindi nasira ang kanilang mga kasuotan. Ibig sabihin, pinoprotektahan ng Diyos ang ating kalagayan. Isipin ninyo, 40 tao sa disyerto, pero hindi napunit o naluma ang damit ng mga Israelita. Ibig sabihin, hindi lang sustento, kundi pati proteksyon ang ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa mga taga-Israelita. Ganon din tayo, mga kapatid. Kaya huwag tayong matakot. May protektado tayo ng ating Diyos sa lahat ng ating kalagayan. Sabi ng awit 3 verse 3, ikaw, O Yahweh, ay aking kalasag. Ikaw ang nagbibigay sa akin ng karangalan at nagtataguyod ng aking ulo. Kapatid, maging ang mga bagay na akala natin maliit, tulad ng mga kasuutan o gamit, ay bahagi ng pangangalaga ng Diyos sa atin. Kailan ka ba nawala ng damit? Kailan ka ba nawala ng pagkain? Kailan ka ba nawala ng lakas? Di ba't hindi? Ibinibigay ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Sa talatang yon pa rin ay nabasa natin, ninamagaman ang kanilang mga paa sa paglalakad. Kapatid, pinalalakas ng Diyos ang ating katawan at syempre ng ating espiritu. Araw-araw silang naglalakad, ngunit hindi namaga ang kanilang mga paa. Sa madaling salita, pinananatili ng Diyos ang kanilang lakas. Sa tuwing tayo'y napapagod sa paglalakad sa ilang ng buhay, naroon ang Diyos upang palakasin tayo. Amen. Minsan, sa ating paglalakad, maraming mga hadlang, mga problema, mga pagsubok. Ngunit nandyan ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan sa ating buhay espiritual at sa ating katawan. Sabi ng Isaiah 40 verse 29, subalit binigyan niya ng lakas ang mga napapagod at pinalalakas ang mga nanghihina. Kapatid, ang biyaya ng Diyos ay hindi lang para sa mga himala, kundi pati sa mga simpleng bagay gaya ng lakas araw-araw. Salamat sa Diyos pagkat pinatunayan niya sa pamamagitan ng kanyang salita na ang Diyos ay maalalahanin at lagi tayong kinakalinga. Kung ang mga Israelita ay kinalinga niya, gayon din tayo. Kakalingain din tayo ng ating Diyos. Hindi nagkulang ang mga Israelita. Hindi nasira ang kanilang mga damit.
hindi namaga ang kanilang mga paa. Ang Diyos na tumutulong sa kanila ay siya ring Diyos natin ngayon. Hindi siya nagbabago. Sabi nga ng awit 100 verse 5, siya'y tapat sa lahat ng panahon at ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Nawa ang ating pinagbulayan na salita niya ay patuloy magbigay kalakasan at katatagan ng ating pananampalataya upang sa ganon ang kagalakan ng Diyos sa ating mga buhay ay makita niya. Pagkat ang sabi ng Panginoon, it is impossible to please God without faith. Ang Diyos ay hindi magkukulang sa atin. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Purihin ang Panginoon, tayo po ay manalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa iyong salita na nagpapalakas at nagpapaalala ng iyong walang sawang kalinga. Tulad ng ginawa mo sa mga taga-Israelita, sa ilang naniniwala kami, ikaw rin ang gagabay sa amin ngayon. Salamat sa pagkakaloob ng aming pangangailangan, sa protection sa araw-araw, at sa lakas na ipinagkaloob mo sa kabila ng pagod. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo, kahit kami ay dumaraan sa mahirap na panahon. Huwag mo kaming mawala ng pananampalataya. Sa halip, matuto kaming magpasalamat kahit sa gitna ng ilan. Matuto kaming magpuri at sumamba sa iyong dakilang pangalan. Lahat ng ito ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.